Matagal nang hindi nakikita ni Jack ang matandang lalaki. Ang kolehiyo, trabaho, at buhay mismo ang naging hadlang. Sa katunayan, lumipat siya sa kabilang dulo ng bansa upang tuparin ang kanyang mga pangarap. Dahil sa bilis ng kanyang buhay, bihira na siyang mag-isip tungkol sa nakaraan. Kulang ang oras niya para sa kanyang asawa at anak. Ang focus niya ay sa hinaharap at walang makapipigil sa kanya. Isang gabi, tumawag ang kanyang ina. Pumanaw na si Ginoo Belzer kagabi. Ang libing ay sa Miyerkules. Tahimik na naupo si Jack at biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala, parang lumang pelikulang muling ipinalabas. Jack, narinig mo ba ako? O pasensya na, Mama. Narinig kita. Matagal na kasi mula noong huli ko siyang naalala. Akala ko matagal na siyang namatay, sagot ni Jack. Hindi kanya nakalimutan. Tuwing nakikita ko siya, palagi niyang tinatanong kung kumusta ka na. Lagi niyang ikinukwento ang mga araw na ginugol mo sa kanyang bahay, sagot ng kanyang ina. Mahal ko ang lumang bahay na yon, sagot ni Jack. Alam mo, matapos mamatay ang iyong ama, si Ginoo Belzer ang gumabay sa iyo. Sinigurado niyang may lalaking impluwensya sa buhay mo, sabi ng kanyang ina. Siya ang nagturo sa akin ng karpinterya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako nasa trabahong ito ngayon. Ang dami niyang itinuro sa akin na hanggang ngayon ay dala-dala ko, naalala ni Jack. Mama, pupunta ako sa libing, pangako niya. Dumalo si Jack sa libing kahit gaano pa siya kaabala. Pagkalipas ng ilang araw, dinalaw nila ang lumang bahay. Habang nasa pintuan, parang bumalik si Jack sa nakaraan. Lahat ay pareho pa rin, mga litrato, muebles, alaala. Bigla siyang natigilan. Anong problema, Jack? Tanong ng kanyang ina. Wala na ang kahon, sagot niya. Anong kahon? Isang maliit na gintong kahon sa kanyang mesa. Palagi kong tinatanong kung ano ang laman, pero ang sagot lang niya, ang bagay na pinahahalagahan ko ng higit sa lahat. Ngunit nawala ito. Siguro, kinuha na ito ng pamilya ni Ginoo Belzer. 2 linggo ang lumipas. Isang araw, may natanggap siyang abiso sa koreo. May package na kailangang pirmahan. Pakikuha sa post office sa loob ng 3 araw. Kinabukasan, kinuha niya ito. Luma na ang kahon, parang 100 taon nang ipinadala. Sa return address, nakasulat. Ginoo Harold Belzer. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan ito. Sa loob, nakita niya ang gintong kahon at isang liham. Sa aking pagpanaw, ipasa ang kahong ito kay Jack Bennett. Nasa loob nito ang bagay na pinakapinahahalagahan ko sa buhay. Binuksan niya ang kahon. Isang gintong relo ang laman, may nakaukit na mensahe. Jack, salamat sa iyong oras. Harold Belzer. Napaluha si Jack. Ang pinakapinahahalagahan niya ay ang oras ko. Tinawagan niya ang opisina. Janet, kanselahin ang schedule ko sa loob ng 2 araw. Bakit, Jack? Kailangan kong gumugol ng oras kasama ang anak ko. Dahil sa kwentong ito, sana'y alalahanin nating ang oras na ibinibigay natin sa ating mahal sa buhay ang tunay na yaman sa buhay. Maraming salamat sa iyong panonood. Sana ay may napulot kang inspirasyon mula sa kwentong ito. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas maraming motivational stories. Pindutin ang notification bell para updated ka sa aming mga bagong video. Tandaan, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para umangat at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Hanggang sa susunod na video, keep rising and stay inspired.